Magandang hapon mga batchmates at classmates. Isang classmate na naman mula sa College of Economics and Management ang makakasama natin ngayong hapon. Hindi na tayo magpapatumpik-tumpik pa at ating i-welcome na sa Tatak UPLB segment si Attorney John Lumanta. Hello po, Attorney. Kumusta na po kayo? Magandang araw sa iyo, Polly, at sa lahat ng mga tagapakinig at sa aking mga kaibigan dyan sa UP Los Baños. Kumusta na kayo? Magandang buhay sa inyong lahat. Actually, trivia mga classmates. Classmate ko po itong si Attorney Lumanta. Pareho kaming class of 2008. Pero hindi tayo naging classmates, no, sir? Malay natin, no? Ang sure lang ako, Polly, sabay tayong graduate. That must be April 26, 2008. Kung tanda mo pa, ha? Yes, tayo yung naka-cap and gown pa tayo noon at wala pang tent sa harapan ng DL Umali nung graduate. Yes, salamat sa Diyos at hindi naman tayo inulan nun. Simulan na natin ang ating kwentuhan, Attorney John. Unang-una, pwede mo bang ikwento sa aming lahat? Meron po bang naka-impluwensya sa inyo to take up BS Agricultural Economics? Actually, Polly, to be honest, wala. Nung ako ay nag-fill up ako no, ng application form no, para makakuha ng UPCAT. At iba, nung time natin is pipili ka ng mga priority courses mo, anong yung mga gusto ng mga course, tsaka saang campus mo gustong mag-aral. Eh, ang gusto ko talaga ng mga panahon na yun, philosophy gusto ko, tsaka political science, parang ganon. Pero chinek ko na rin randomly kasi alala ko tatlo yung course. So, ano kaya maganda dito? So, chinekan ko na lang yung agricultural economics. Tapos sa campus, chinekan ko yung Diliman, tsaka Los Baños. Ang nangyari no, nung lumabas yung resulta ng exam, sa awa ng Diyos, pumasa naman ako. Ang iniisip ko lang din talaga nun, mag-aral sa UP. Parang wala akong ibang school na tinikan ng entrance exam, UP lang. So, pasalamat ako. Hindi nag-aral na ako. But actually, before ako pumasok ng UP, wala nga akong kilala na graduate ng agricultural economics. I have no idea no, kung ano yung expect ko sa course na yan. Ang alam ko lang, baka turuan kami paano mag-anim. No? Yun yung nasa isip ko. But when nag-aaral na ako sa UPLB, dun ko siya mas lalong na-appreciate. No? Wala na sa isip ko yung lumipat pa ng ibang kurso. Kasi sa tingin ko, yun yung pangangailangan ng bayan nung time na yun. No? Yung mga magtatrabaho in the future must have knowledge no, sa ekonomiya ng ating bansa para matulungan ang ating bansa na nung time na yon mayroon tayong mga economic crisis na nangyayari. So sa tingin ko, nagpapasalamat na rin ako na doon ako napunta sapagkat nakita ko yung itong inaaral ko nung panahon na yon ay magagamit ko sa kinabukasan para sa bayan. Umpisa pa lang, meron ka na talagang vision na makatulong, talagang scholar ka ng bayan. Yun talagang nasa utak mo, no? Yes, kasi nung nag-a-attend ng orientation kami noon dyan sa SEM, sa UP, ganun yung mindset ng mga tao yung mga professor mo, yung mga kausap mo, yung mga pumasok din sa UP, parang laging ini-emphasize na ito'y para sa bayan, scholar ng bayan. Huwag nyo sayangin yung pagkakataon na binigay sa inyo, nakaaral kayo ng UP kasi ang nagpapaaral sa inyo ay ang taong bayan. So, ganun lagi yung ini-inculcate sa isip natin, no? So, sa sarili ko naman, ipagpatuloy ko na lang ito and I also love the subject matter kahit hindi ako gaano magaling sa math, no? Yung talaga yung problema ko, tiniis ko na lang. Nag-survive naman ako, no? So, on time naman tayo graduate noong 2008. Talagang on time tayo ng panahon na yan. Kasi kahit bumaksak ka, basta sa susunod na iti-take mo siya, kailangan ipasa mo na. Ewan ko, ganun kasi yung thinking namin noon Actually, dyan sa UP kasi pag baka-tres ka, lumulundag na ako no? I think stat 1 yun, no? Nakakuha ako, nakita ko yung grade ko, tres ako, lumundag na ako sa sobrang tuwa, no? So, madali daw pumasok sa UP, makalabas, medyo mahirap. Na-experience naman natin yung ganon. Ngayon po, balikan lang natin yung undergraduate years sa UPLB. Ano ba yung pinaka-memorable experience mo dito? Pwede ba yung natutong magmahal at masaktan? Pwede ba yun? So, hindi naman. No? So, actually, yung ako'y nasa UPLB, syempre ang priority natin doon, no? Estudyante ka. Ang priority mo dapat is yung pagiging estudyante. Kasi nung ako'y high school, medyo nasobrahan ako sa extracurricular activities, no? At dahil doon, somehow naka-apekto siya doon sa mga grades, ganyan-ganyan. So, when I went to UPLB, sabi ko, priority ko ang aking studies. So, hindi ako sumali sa mga extracurricular activities. Wala akong academic organization, wala akong fraternity. Pero nag-active ako sa St. Therese. Naging head ako ng Parish Youth Ministry nung panahon na yon for 2 years. Ang naging boss ko doon, kilalang kilala dyan, yun si Father Tor Villacarlos. So kami po ang magkasama. Yun yung bali yung service ko sa community nung ako'y nandyan through the church. Sa 4 years na yon, yun lang yung mga ginagawa natin. So yun yung naging memorable sa atin. Kasi yung occasion ko na nasa UPLB is not only a time for learning but also a time for service. At doon na rin
natin na hone yung ating leadership skills, paano mag-manage ng mga tao, may mga constituents ka. So doon nag-umpisa. So hindi ko po makakalimutan yon at mga tao na nakilala natin along the way. Talagang well-rounded ka talaga dito sa Los Baños kasi hindi lang academic, pati yung mga nagagamit nyo ngayon, yung skills na pwede mong Yeah. gamit sa iyong career path, na-hone kayo dito. Yan. Yes, dyan po. At saka, syempre, kahit na hindi siya sa university, pero yung mga members ng aming parish youth ministries, different organizations, na ang mga members din ay UPLB students, no? And yung mga young people dyan sa Los Baños. So, yun yung mga kasama natin din. So, para na rin siyang, it's really an academic community din. Nakakatuwa, no? So, pag binabalikan mo, ang dami talagang nangyari ng undergraduate years natin. Masaya ako pag bumabalik ako sa UPLB, pag pumupunta ako sa St. Therese, kilala ko pa rin yung mga tao na naandun. Nalilibre pa rin ako ng pagkain pag pumupunta ako sa UPLB. Meron kasing dalawang kumbento dyan sa mga parish, tsaka yung sa mga SVD, yung Verbum House, yung mga paring nag-aaral. So since active ako doon, no, ay sabi nga nila, pag nawawala ako doon sa isang kumbento, ibig sabihin nandun ako sa kabila. Nawala na naman si Jan, siguro ayaw yung ulam natin. So doon ako sa kabila, mas masarap ang ulam. Ganun yung nangyayari, kinukwento nila. Yung mga sumunod sa akin, alam mo, yung si Jan, ako, wala yan dito pag ayaw yung ulam namin. Ganun ang nangyayari. Kasi memorable sa akin yung mga time na yon. Nakakatuwa, no? Talagang masarap balikan talaga yung mga memories yun dito sa atin sa university. Ngayon naman po, Attorney John, did you always envision na magtatrabaho kayo in law after studying agricultural economics, or was the shift unexpected? It was unexpected. Actually, nung nandyan ako, hindi ko talaga na-envision yung maging lawyer. Kasi yung time naman na nag-aaral ako dyan, wala ding nag-introduce sa akin sa legal profession. Hindi rin na-discuss nung sa mga klase na inatinan ko. Wala ding nabanggit na i-explore nyo yung possibility na mag-aral kayo ng law. Nangyari lang, I have a different career path during that time kasi nga nagsiserve ako sa St. Therese. I really thought during that time na magpapari ako. Yun yung actually ang nasa parang first priority ko. Second is to take up master's degree or PhD in economics. But unfortunately, nung 2007, na-diagnose ng cancer yung mami ko. So in fact, nung gumraduate tayo nung 2008, gumraduate akong mag-isa. Wala akong family member na kasama because during that time, yung father ko nasa abroad, yung nag-iisa kong kapatid is nasa Dipolog to be with my mom, and my mom was undergoing chemotherapy. So walang nag-attend nung aking graduation. Magkahalo yung feeling ko nung araw na yon kasi wala, ako lang bumili ng damit ko, ako lang mag-isa, ako lang nagplancha, tapos naglakad ako from St. Therese to our venue, ganyan, pa smile, pa picture, pero ako lang mag-isa. So right after the graduation, nakikain lang ako sa isang graduate. Sinama ako nung parish priest, si Father Tor, yung may kaibigan siya, graduate yung anak. Nakisama lang ako doon, tapos ang nangyari pa noon is siyempre kinocongratulate yung nag-graduate. Ako lang nandun sa tabi, sabi ko graduate din naman ako, pero walang nagko-congratulate sa akin noong time na yon. It's because my mom was diagnosed with cancer. It was only after a year when I finally decided, sinag-work din ako dyan sa UPLB, sa SEM, na research assistant for a while. And then suddenly after a year, in 2009, I decided to go back home to Dipolog para to be with my mom because I thought she was already dying during that time. More than the money that I could send to her, I thought she needed more my presence. And so I went back home to Dipolog to be with her. And it was there that I decided, kailangan may mangyari din sa buhay ko kahit ganito yung nararanasan namin. So I enrolled in a local law school. Sabi ko lang, 2 years lang ako dito mag-aaral ng law just to be with my mom. But my mom actually, gumagaling siya, and then 2 years. Sabi ko, i-proceed ko na lang. 2 years lang naman eh. And then I graduated in 2013. So the next logical step to do is to take the bar. And then I passed the bar. The rest is history. And until now, by the way, my mother is still alive. Perhaps yung nangyari na yon, it was meant to be, siguro, hindi sinasadya. And I never thought na magiging lawyer ako. But when I was there, when I was studying law, I was also lost during that time because hindi ko alam saan ako because for some reasons, yung option A and option B ko is hindi siya feasible during that time. I don't have any option C. Yung option C ko, umuwi sa Dipolog, I studied in a local law school, and when I studied law, hindi naman siya foreign to economics. And na-realize ko, perhaps I was meant to become a lawyer. Until now, I'm happy that I became a lawyer. Talagang nag-fall into place lahat ng Yes.
pieces ng buhay nyo. Talagang may plano talaga sa inyo si Lord. Tamang-tama po, no? Kasi syempre, ito, very helpful to, lalo na sa mga students natin. What advice can you give to someone na may economics background who is considering transitioning into law? Gusto ko lang liwanagin, Polly, no, yung transition kasi baka akalain ng ating mga tagapakinig is there's a complete shift. Parang iiwan mo yung isang field to be in this field. I think walang ganon, no? Kung ang isang economics graduate, someone who has an economics background ay mag-lawyer. Kasi para sa akin, parang kinontinue ko lang yung economics. Kasi sa law, what you will be studying there and eventually pag naging lawyer ka, like sa akin, is ang aking field na na-expose ako, yung mga cases ko, is more on taxation, more on corporate laws, more on labor. So itong mga bagay na to pinag-aaralan namin ito sa economics, no? In fact, ngayon kami nagma-Master of Laws ako ngayon, no, sa UP College of Law, at yun din ang tinuturo sa amin. Meron kaming subject on competition law. Anong kailangan nila doon are not only lawyers but lawyers who have background in economics. So yun yung advantage ng merong background sa economics. Especially right now na yung mga laws natin tsaka yung ating government, pag ikaw ay for development, you need a background in both law and economics. So paano paunlarin yung bayan natin, no? So kailangan kang mag-legislate, kailangan mong yung legislation ay i-implement mo, you need a background in both law and economics. And in fact, mind you, yung ating current Chief Justice, si Chief Justice Gismundo, ang undergraduate niya is economics. In fact, 5 sa ating mga justices may background in economics. Like for example, Justice Marvic Leonen, Justice Kagiwa, Justice Marquez, Justice Ko. They have all backgrounds in economics. Yung former Chief Justice natin, Chief Justice Sereno, may background in economics. So, itong economics ay hindi talaga contrary sa pag-aaral ng law. Kaya kayong mga may economics dyan, mag-law na rin muna kayo. Wala pong problema. At kung gusto nyo mag-masters, you can take a master's degree, no? After na lawyer na. Kaya pwede naman yon because I took my master's in public administration na may economics din actually after I already became a lawyer. So, I got my MPA degree from UP Diliman after I became a lawyer. So, wala pong problema. Ang nakakatuwa dyan, continuous talaga yung learning, no? Hindi talaga siya nagsa-stop. Tama. Yes, after kong mag-law, actually while waiting for the bar exams, nag-enroll na ako sa UP-NCPAG dito sa Diliman. And medyo matagal kong natapos yung aking MPA kasi nag-work na ako marami na akong trabaho, konting-konting units. But during pandemic is graduate naman ako ng aking MPA. And right now, I am taking my Master of Laws degree na naman. Kasi as human beings, there's a process of becoming, no? At itong pag-aaral kasi natin, who knows saan ka dadalhin itong knowledge mo, itong pag-aaral mo, ito yung degree mo in the future. Ang sabi ko nga doon sa mga ini-encourage ko na mag-aral, no? Not only law, but kung anumang subject yan. But for example, law. Sabi nila, ay mag-aaral na naman ako ng 4 na taon. So parang ang hirap, no? Mag-aaral naman ako ng 4 na taon. Sinasabi ko sa kanila, alam mo yung 4 na taon na yan, whether mag-aral ka o hindi, lilipas ang 4 na taon na yan. Pero pag nag-aral ka, after 4 years, meron kang aanihin. Ang masters nga, 2 years lang Pero pag wala kang ginawa, ikaw pa rin yon. Kaya lang wala kang i-expect, no, na magbabago. When I became a lawyer, meron talagang nagbago sa buhay ko in terms of employment, in terms of, syempre, yung income mo, and also in terms of magkakaroon ka ng platform how to help other people more, how to serve your country more than dun sa ginagawa mo ngayon. So kung mag-aral ka, maging abogado ka, or magkaroon ka ng PhD, yung services na binibigay mo sa bayan is maaaring madagdagan pa pag nasa platform ka na ito. It's really a platform to help many people, to help your country, na kailangan ng ating bansa ngayon. Ayun, tamang-tama. Napakaganda ng thinking na ganun talagang. Ano ba naman yung i-develop mo ng sarili mo para mas matulungan mo pa ang ating bayan? Napakagandang vision para sa sarili. Ngayon naman, sir, ano ba ang characteristics ng isang tatak UPLB? Ang alam natin sa UP, yung UP sa Pilipinas, we are the country's premier university, right? So UP, unang pamantasan tayo, no? But yung ating kaalaman, yung unang pamantasan ay hindi lang yun para sa ating sarili, no? Para ipagyabang, graduate ako ng UP, scholar ako ng bayan, ganyan. It must lead you to something else. Ikaw na taga UP, una ka rin dapat, UP una sa pagmamahal, no? Sa bayan. Yun yung natutunan ko nung nasa UP ako. So tayo ang unang pamantasan, tayo din dapat ang una sa pagmamahal sa bayan. At yung pagmamahal na yon, dapat ipakita mo rin yon sa gawa. Kaya una din tayo sa paglilingkod sa bayan. So unang pamantasan, una sa pagmamahal sa bayan, at una sa paglilingkod sa bayan. Yan ang sa tingin ko ay tatak UPLB. Maraming salamat, Attorney John, sa inyong pag-share ng inyong Yes.
Pero at the same time, yung ginagawa nyo currently. Maraming salamat, Attorney John. And alam ko medyo bitin tong kwentuhan natin, no? Pero sana po sa ibang paraan maging guest pa kayo. Syempre, ito ang favorite namin kasing gawin dito sa Tatak UPLB segment, yung ating shoutout. Pwede ba namin marinig ang shoutout niyo po? Ako si John Lumanta, Certified Tatak UPLB. Galing UPLB. Galing UPLB. Galing UPLB.